Ayan, gagawa tayo ng baked sushi. May mangga tayo, cucumber, imitation crab meat, Japanese mayonnaise, then sriracha, seaweeds, then another seaweeds yung may sesame seeds na yon, then yung ating rice, lalagyan natin yan ng vinegar na may konting sugar, konting salt, and naglagay ako ng mirin. Pero kung wala kayong mirin, magdagdag kayo ng sugar. Kasi ang mirin medyo matamis, kaya konting sugar lang nilagay ko. Imimix lang natin siyang ganyan hanggang ma-absorb nung rice yung ating vinegar. Medyo ilalagay natin yan habang mainit yung ating kanin. Halu-haluin lang natin ng ganyan. At medyo parang lalagkit ng konti yung style ng kanin dito. Ayan, then, after that, isi-set aside natin yan at gagawin natin yung iba pa nating mga kailangan. Sa part na to, almost done na, itabi na natin. Ito naman tayo sa mangga. Huwag natin ilahat yung mangga kasi gagamitin natin yung iba sa pan-toppings mamaya. Sunod natin yung ating imitation crab meat. Hinimay-himay ko lang siya after kong ma-steam. Then, yung ating pipino, hiniwa ko lang din ng maliliit. Inalis yung buto. Ayan, imimix natin. Tapos, lalagyan natin ito ng ating Japanese mayonnaise. Ayan, buksan natin para sa mas malaki lumabas. Ayan. Yung iba guys nito, nagdadagdag pa sila ng cream cheese para mas creamy. Pero since wala tayong cream cheese sa bahay, pwede na to. Budget meal. Ayan. Lalagyan natin ng sriracha na. Konti lang guys kasi maanghang ito. Or tinignan natin muna kung paano paglusot niya ng baka madami ako ng pindot. Pwede rin kayong gumamit ng wasabi. Since meron akong sriracha yung ginamit natin. Ayan. Mix lang natin until na mag-combine lahat ng ingredient. At now, gagawin na natin yung rice dito sa ating lagayan. Dapat yung pwedeng ipang-bake ang ating paglalagyan. Ibe-bake natin ito ng mga 10 minutes sa 180 degrees. Bali, ilalagay lang natin yung rice, then ipa-flat natin para mas magbuo-buo yung ating kanin, magdikit-dikit siya. Para pag kinutsara natin, kasi kukutsarahin natin to, then ilalagay natin dun sa seaweed, saka natin kakainin. Ganun ang style. Ayan. I-flat natin, mas maganda yung flat na flat para mas makapaglagay tayo ng ating pan-toppings. Ayan. Bali, isang tao ang pakakainin ko ng isang lalagyan na to. Bali, dalawa kasi silang kakain. Hihahatid ko to sa pagkain ng lunch ng aking amo. Ayan. Tapos, pwede na natin ilagay yung ating mango at yung ating cucumber na may crab meat. Ayan, oh. Pag kinutsara mo yan, buo mong makukuha yung rice, hindi yung sabog-sabog. Mas basa para hindi didikit. Dumidikit na kasi. Ayan, oh. Para tayo nagpapalitada. Ayan. Sa part na to, lagyan muna natin ang ating seaweeds.
Kung wala kayong ganito, pwede naman kayong magluto ng sesame seeds. Then, yung seaweeds, medyo durugin lang natin. Ayan, ganyan lang yan. Pero since meron naman dito sa bahay, ito na yung ginamit ko. Wala kasi tayong purikake. Ayan. Ewan ko kung tama yung pagkabigkas ko. Tapos, ilalagay na natin ang ating mango. Ayan. Mo, creamy siya. Kumbaga, ito ang ulam. Ayan. Okay din naman to kasi dun sa nagro-roll ka. Pero, different style. Tapos, lalagyan natin ito ng sriracha pa rin sa ibabaw, pinaka-design. Ayan, oh. Dito sa part na to, ilalagay natin yung ating konting mango, konting cucumber. Pero kung mas marami pang mango, mas masarap. Diba? Kung may malaking lalagyan kayo, pwede naman. Tapos lalagyan natin ito ng ano pa sa ibabaw. Yung mayonnaise, i-spreadan natin siya ng konti pa. Tsaka ng sriracha. Pinaka-design pa rin natin. Ayan. Okay na. Sa part na to, hindi na kita paglalagay ng i-bake na natin. Ayan, etong finished product. Kain tayo mga